Magkaiba ang posisyon ng Commission on Higher Education at Department of Education sa panukalang buksan ng sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Sa pagdinig sa Kamara, tinutulan ng DepEd ang panukalang full control at administration ng mga dayuhan sa basic educational institutions. Git ni DepEd Undersecretary Omar Romero, posibleng makaapekto ito sa mga programa ng kagawaran at baka mabawasan daw ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Will it allow foreign entities to teach? This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught, and worse, endanger national security. Bukas naman ang CHED tungkol sa issue. Ilang bansa na raw sa ASEAN, gaya ng Malaysia at Singapore, ang nagamyenda ng kanilang batas kaugnay sa foreign ownership at naging maganda raw ang epekto nito. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Pinasasampahan na ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy ng mga kasong sexual abuse at qualified human trafficking. Kaugnay ito ng reklamong isinampa ng isang menor de edad sa Davao City. May unang balita si Salima Refran. Ito ang sigaw ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila bagong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Itigil na raw ang panggigipit sa kanilang leader. At imbes raw sa Senado, sa korte raw dapat hinaharap ni Kibuloy ang mga aligasyong ito. Kung may kaso para kay Pastor Kibuloy, i-file direkta sa korte. Let the due process of law and the equal protection of law ang mangyari. Bagay na mangyayari na. Matapos baligtarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape ng isang menor de edad laban kay Kibuloy. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Sasampahan si Kibuloy at 5 pa niyang kasama ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking. Naglabas na rin ang Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order. Maghahain rin ng DOJ ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. Alam naman natin na mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang politika sa pagbuhay muli ng kaso. Kakilala ko po si Pastor Apollo Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan. Ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po, isang tungkulin ko po ito sa mamamayang Pilipino na gawin ang aking trabaho. Pinagpapasalamat naman ng Senate Committee on Women and Children ang pag-usad ng mga kaso laban sa pastor. Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Handa naman raw ang Senado na i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo sa pagdinig. Ang kampo naman ni Kibuloy, sinabing haharapin ng pastor ang mga kaso laban sa kanya sa korte. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Adventure ang hatid sa mga turista ng ilang waterfall sa San Andres, Catanduanes. Matatagpuan ang mga ito sa Barangay Vicente.
Isa riyan ang Kawali Falls sa mararating pagkatapos ng kalahating oras na lakaran at pagtawid sa ilog. Halos 15 minutes naman mula sa Kawali Falls, mararating ang Bahaw Falls. Ayon sa Provincial Tourism Officer, umaasa sila na makakatulong ito sa turismo ng lugar. May mga ginagawa na raw kalsada roon para mas madaling mapuntahan ang mga waterfalls. Kapuso, may marikit sa dilim entry na ba ang lahat? Gaya ng ilang kapuso at international stars. Kami meron. Ayun o, mala real-life Disney princess ang atake ni makiling star Myrtle Sarosa. Kumpleto pa ang cosplay paandar niya ala Ariel with full costume at sea background. Ibang level naman ang entry ng Black Rider actress at content creator na si Yulene Castro. Dahil si Ishot's multimedia star Alden Richards ang kasama niya. Hindi rin nagpahuli sa trend ng NCT member na si Taeyong. May mahigit 8.2 million views na ngayon ang kanyang entry. Grabe no, pati mga K-pop stars. Nakarating na ang trend. Kinilaran Guinness World Records ang isang taga The Netherlands bilang longest surviving transplant patient sa buong mundo. 39 years at 100 days na ang nakalipas mula nang bigyan ng heart transplant si Bert Jansen dahil sa kanyang malalang sakit sa puso. Teenager pa lang si Jansen na magkasakit at binigyan noon ng taning na 6 na buwan. Ngayon ay 57 years old na siya, may asawa at 2 anak. Ayon sa cardiologist ni Jansen, 16 years ang average life expectancy ng mga heart transplant patient at walang dudang nalampasan ito ni Jansen. Apektado na rin ng mainit na panahon ang produksyon at kalidad ng mga itlog sa ilang lugar sa Batangas. At yan ang unang balita live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise! Igan ko ang mga taong araw na i-stress tuwing nakararanas ng mainit na panahon. Gayon din ang sitwasyon ng ilang mga alagang manok sa ilang poultry farm sa San Jose, Batangas. Kaya naman apektado na rin ito ang produksyon ng itlog sa bayan. Pagpasok pa lang noong buwan ng Pebrero, matinding init na ang nararanasan sa ilang bahagi ng Batangas. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ito ng easterlies o ang hanging nagmumula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng maalinsangang panahon. Kasalukuyan po, easterlies po yung nakakapekto sa lakahang Calabarzon at Mimaropa. Dahil po dito, mararanasan po ng Calabarzon at Mimaropa ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm po sa hapon or sa gabi. Ang init na yan, nakakaapekto na raw sa produksyon ng itlog sa ilang manukan sa San Jose. Bagamat maraming supply ng itlog, may bahagyang pagbaba raw sa kalidad nito. Ang nagiging epekto nito, yung pagliit ng itlog. Sa awa naman Diyos, ang supply natin, ayos pa rin. Bukod daw sa pagliit ng itlog, may ilan ding mas manipis ang shell at bumababa ang shelf life. Ayon sa Municipal Agriculturist ng San Jose, posibleng nai-stress ang mga manok sa init kaya hindi ito makapangitlog ng maayos. Parang tao din, mainitin ang ulo, mainitin ang pakiramdam. Yung concentration na supposed to be dapat sa production dahil sa init, so yun yung lagi nilang nararamdaman. May ilang poultry farm owners daw na nagdagdag ng layers ng paitluging manok kaya tumaas o dumami ang supply. Nananatili namang mababa ang demand nito sa merkado. Bagamat may pagliit sa sukat ng itlog, mas gusto pa rin daw ng supplier retailer na si Ray mula Taguig na sa San Jose kumuha ng itlog. Marami nagsasabi pag parting sa north, medyo madali daw masira yung egg gawa ng sobrang init. So compare mo dito sa Batangas farm, alam mo naman, napakalamig ng atmosphere dito, malamig yung klima. Kung na-expose yung egg sa init, so may tendency na madaling masira. Ang ibinigay namin ay yung electrolytes at saka yung pampalaki ng itlog, amino. Kasi nabe-base natin yan sa pagtingin ng itlog, yung araw-araw, titingnan natin kung lumalaki ba yung itlog o lumiliit. Kada linggo rin daw ang isinasagawang monitoring at check-up ng Municipal Agriculture at Veterinary Office sa mga manukan sa bayan para matiyak ang kalidad ng mga itlog. Huwag pawawalan ng tubig ang kanilang mga manok. And then another, yung ventilation ng kanilang building, free from stress. And then
coordination lang sa inyong mga local veterinarians at saka sa aming opisina pag may mga problems tayo. Igan, sabi ng Pag-asa, posible pang makaranas ng mas mainit na panahon sa pagpasok ng tag-init sa mga susunod na linggo. Igan? Maraming salamat din sa Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kinundina ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kontrobersyal na pagbebenta umano ng National Food Authority ng bigas sa mga pinaburang trader. We cannot allow those who have been entrusted this noble task to build the NFA, enriching themselves at the expense of millions who struggle every day for a chance to feed their families. 139 na opisyal at empleyado ng NFA ang pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Ombudsman. Sangkot umano sila sa paluging pagbenta ng 75,000 sako ng bigas sa mga pinaburan daw na rice traders. Kabilang sa mga sinuspinde si NFA Administrator Roderico Bioco na nauna nag-leave of absence para bigyan daan ang investigasyon. Hindi pa sumagot sa aming tawag at text si Bioco. Si Secretary Tiu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA. Sa Senado naman, may resolusyon ng inihain para imbestigahan ang kontrobersyal na bentahan ng bigas. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice, like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang forum sa Australia, hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kahit anong bansa. Papalag din daw ang Pilipinas sa oras sa baliwalain ang karapatan nito sa West Philippine Sea. At live mula sa Melbourne, Australia, may unang balita. Si Ian Cruz. Ian. Ivan, pasado alas 10 na ng umaga dito sa Melbourne, Australia. At sa mga sandaling ito, Ivan, ay gumugulong na yung mga ilan sa mga morning schedules ng Pangulo gaya ng pakikipag-usap niya sa ilang mga negosyante dito. At sa isang forum nga ng isang think tank dito ay tiniyak nga ng Pangulo na hindi sunod-sunuran sa Amerika ang Pilipinas. Ang ginagawa daw niya at pangunahing mandato ay protektahan ang ating mga teritoryo. Ang China naman, handa raw nating kausapin. Ngunit tayo'y magpupushback sakaling baliwalain nila ang ating soberanya at karapatan. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost, as I said, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas at Australia. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa $1.53 billion ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas.
may bilateral meeting naman ang Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang sa napagkasunduan, pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas. Ivan, mamayang hapon dyan o gabi dito ay inaasahang dadalo ang Pangulo sa official welcome para nga sa mga leader ng ASEAN at ng Australia at magkakaroon din ng dinner ang mga leader ng iba't ibang bansa. At inaasahang marami pang dadaluhan na mga forum at meetings ang Pangulo sa maghapong ito. Balik sa iyo, Ivan. Iyan, bukod sa mahalagang issue ng West Philippine Sea, ano pa kaya mga inaasahang matatalakay ng Pangulo sa ASEAN Summit? Alam mo, Ivan, binanggit ng Pangulo doon sa Filipino community na apat nga yung kanyang mga pakay dito sa ASEAN-Australia Special Summit. Kabilang na dyan yung regional security. Kaya naman nais niyang hikayatin yung ating mga kapitbahay na bansa na magsama-sama para sa rule of law at sa pagtalima sa United Nations Conventions of the Law of the Sea. Para nga dyan sa sigalot sa China at dyan sa ating mga kapwa claimant na mga bansa. At syempre yung people-to-people ties, yung pakikipag-ugnayan natin doon sa iba't ibang mga bansa, yung pinaigting na kalakalan at syempre yung pagkuha ng iba pang mga investments mula dito sa Australia at sa ating mga kapitbahay din na bansa, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz mula sa Melbourne, Australia. Bigo namang maka-podium finish si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2024 World Athletics Indoor Championships sa Glasgow, Scotland. 9th place ang world number 2 pole vaulter sa nasabing kompetisyon. Hindi na-clear ni EJ ang 5.85 at 5.90 meters dahilan para mag-exit na siya sa laban. Sa isang post, sinabi ni Obiena na ganito talaga ang realidad sa sports. Nagpasalamat pa rin siya sa kanyang mga supporters. Bago ito, 2 magkasunod na gold medal ang nakuha ni Obiena sa mga tournaments sa Croatia at Germany. Samantalang, ilan pang Kapuso stars ang nagbigay-pugay sa pumanaw na multi-awarded veteran actress na si Jacqueline Jose. Nagpasalamat si Jerry Gonzalez sa veteran actress para sa kanyang paggabay habang ginagawa nila ang pelikulang Broken Blooms. Ang co-star niya sa pelikula na si Therese Malvar, marami rin daw natutuhan kay Miss Jacqueline na babaunin niya sa kanyang career. Ang isa pa nilang co-star sa film na si Royce Cabrera ay kinalungkot din ang pagpanaw ng aktres. May pa-throwback picture naman si Lauren Young kung saan nakasama niya si Miss Jacqueline Jose sa remake na Marimar at Mundo Mo'y Akin. Inalala rin ni LJ Reyes ang aktres na nakasama niya sa series na The Originals. Binigyang pugay din ni Christopher Martin, David Remo at Martin Del Rosario ang husay ni Miss Jacqueline Jose. Mananatili sa primary ballot sa Colorado ang Republican presidential candidate na si dating US President Donald Trump. Yan ay matapos baligtarin ng US Supreme Court ang desisyon ng Colorado Top Court noong Disyembre na i-disqualify si Trump sa nasabing balota. Unanimous ang ruling ng 9 na mahistrado. Anila, tangi ang Congress at hindi states ang makakapagdesisyon sa eligibility ng kandidato sa ilalim ng 14th Amendment ng US Constitution. Ikinatuwa ni Trump ang desisyon ng US Supreme Court at tinawag niya itong big win para sa Amerika na nanatiling frontrunner ng Republican Party bilang presidential candidate para sa November election si Trump. Si dating South Carolina Governor Nikki Haley ang nag-iisa niyang kalaban para sa nomination. Strawberry Festival sa
La Trinidad Benguet. Siyempre, bida riyan ang mga produktong gawa sa strawberry. Gaganapin ang highlight ng event sa March 17 kung saan gagawa ng 10,000 cupcakes. Ipapakain yan sa mga tao pagkatapos ng float parade. Naging makulay naman ang selebrasyon ng 155th Foundation Day ng Bayan ng Carmen sa Bohol. Nagagandahang mga float ang pumarada sa bayan. Agaw eksena ng float na may higanteng mais na gawa sa plastic containers. Ang nasabing selebrasyon ay pasasalamat para sa magandang ani. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.